That's all the information that I can provide. Bali, for ang now, sir. store ko, yung pangalawang order, nagka-problema dahil may voucher na involved. Pero yung order ko, walang voucher na involved, di ba? Walang voucher na involved. Hindi, yung store ko, hindi rin ako nag-create ng voucher. So, anong abuse doon? So, ang abuse, palagay ko yung Lazada. Bakit kayo magko-close ng store for no reason tapos hindi nyo ibibigay yung pera? Once po na ma-inactive na po yung account, especially Kaya nga, wala nga in-explain sa akin. hindi na po ito ma-withdraw ninyo kasi ma-confiscate na po ito sa Lazada, sir. Hindi na ma-withdraw, okay. Magkano nga yun? Let me check here. 4,484 po, sir. Ano pong mangyayari sa pera ko na yan? Pinadala ko na yan sa customer. In-approve na ng customer. Alam ko, nag-feedback pa nga yan eh. Ano mangyayari sa pera na yan? Sinarado nyo yung store, hindi ko na makukuha? Na-confiscate ito, sir, since na may ano po kayo violation na na-detect po sa system. Bali, yung violation talaga na yan, wala talaga akong idea kung anong violation lang. Yan, kasi pangalawang order pa nga lang. Ikaw na nga mismo nagsabi, di ba? Yung first order is 600. Yung second order is around 44. Anong na-violate ko dyan? Hindi naman ako nag-create ng voucher sa shop ko. Hindi na naman gumamit ng voucher yung customer. So, wala talaga akong nakikitang abuse dyan. Ang abuse na nakikita ko, yung Lazada, bigla na lang isasara yung store ko. Tapos, for no reason at all. Bigla isasara yung store ko. Tapos, kukunin nila yung 4,400 na wala akong kalaban-laban. Tapos, sabi mo, ikaw na mismo nag-confirm na hindi ko na yan makukuha. Paano gagawin ko dyan? Sayang naman yung pera ko. Sir, kasi inactive na po yung account. Kaya nga, so gawain nyo ba yan? Inactive yung account ko na wala akong kaalam-alam, na disable yung account ko na wala akong kaalam-alam. Nag-post lang naman ako ng item, may bumili, chinek out. CR. So paano yan? Ano gagawin yan? Kung isasara nyo yung store ko na for no reason at all, na wala akong alam, new seller, pangalawang order lang yan, di ako gumawa ng voucher, yung customer hindi gumamit ng voucher, and then, nagbayad yung customer, nag-feedback, nasara yung store ko. Anong gagawin sa 4,000? 4,400, ninakaw na ng Lazada yun. Makukonfiscate po yan ng Lazada. Iko-confiscate nga ng walang reason yung yung account ko sa Lazada. Walang reason yan kung bakit nasara. Ang sabi nyo, voucher abuse. Wala nga akong voucher na ginawa eh. Wala rin ginamit ng voucher yung customer. 4,400 yan. Kawawa naman yung mga seller niya. Magkano lang markup namin dyan? Wala pang 10%. Mas malaki pa ang markup nyo dyan eh. Tapos kukunin nyo yung buong sales ko na 4,400. Paano yan? Wala na po tayong magagawa, sir. Hindi na po ito makukuha, sir. Pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Sorry? Pwede malaman yung pangalan mo? Joy po, sir. Ha? Joy po, sir. Joy of Lazada support to, di ba? Yes, sir. Pwede malaman din yung surname mo? Sorry, but we're not allowed to disclose. Pero ano yun, gawain talaga ng Lazada yan. Yung pag new seller, may na-detect na order, walang kaalam-alam yung seller, and then, ibablock nyo yung store. Sa inyo na yung payout, sa inyo yung bayad, sa inyo na yung binili sa amin. Kasi pinadala ko yan sa customer, nag-feedback yung customer, okay naman yung customer, sinara nyo yung store for no reason. So, ang sales nun sa inyo na. So, gawain nyo yan. Pag nanakaw yan. Paano ngayon yan? I'm sorry, sir, but that's already the policy of Lazada, sir, na once po na ma-inactive yung... Kaya nga, bakit inactive na? 48 non-compliance points. So, Paano ako nagka-compliance point na new seller lang naman? Ano nga yung reason? Ano nga yung reason? Bakit nasara yung store? Bakit ako nagka-48 compliance points? Dalawang order lang meron sa store ko. Yung una 600, yung pangalawa 44. Yung 600 na bigay na sa akin, sabi mo, yung 44 hindi ko na makukuha. Tama ba? Yes po, sir. So anong reason kung bakit di ko na makukuha? Ano yung exact reason? Sabihin mo nga kung anong reason. Please lang. Yun po, sa sinabi ko po na yung violation is about vouchers and subsidized abuse. May nakita ka bang voucher sa store ko na ginawa? Na-detect po yan sa system, sir. Pero never akong gumawa ng voucher kasi nga unang-una new seller. Pangalawa, gumamit ba ang buyer ng voucher? Gumamit ba siya? Hindi. Hindi, di ba? So ikaw sa sarili mo, honest ba yung Lazada pagdating dyan?
Magkano yung sales niyan? Yung bago ako bawasan. Siyempre, may cut kayo dyan, di ba? Magkano ang total sales niyan? Please lang, kung malaman yung details. Kasi irereklamo ko talaga ito sa DTI. Magkano yung actual sales ko? Kasi may markup kayo dyan, di ba? So, ang napunta sa akin, 4.4. I mean, may bawas ako dyan, di ba? User is 4,484. Magkano? 4,484. Pero yung original price niyan, kasi yung 4,484, payout ko na yan. Yung original price na nabenta sa akin. May idea ka ba? What do you mean the original price? For example, yung item ko is for alam ko mga 2.5 yan at saka 2.3. So, Ano sir, yung original po, yung subtotal of the item price, oo. which is 4,598. So around 4.6. Yung, since may, fees, Oo, may fees. marketing fees, Okay, no problem dyan. Okay lang ako dyan. yung Lazada fees, that's why, po siya, 4,000 na lang po. So, may nakita ka ba na, di ba seller fees lang yan? Marketing fees. May nakita ko po bang voucher na ginamit po dyan? Pa-confirm po kung meron or wala. Meron po ba? Yung po sir, yung po sir, buyer shipping fee, seller vouchers. Seller voucher, hindi nga ako nag-create ng voucher dyan eh. Anong seller voucher na ginamit? Po sir, buyer shipping fee, seller vouchers. Buyer shipping fee, seller voucher. Yes po sir. Ginagawa ba yun o automatic na yun? Kasi hindi naman ako gumawa ng buyer seller fee, seller voucher. Hindi po ito ma-default sir kung hindi po ito sinisend po ninyo sa inyong account. So, bawal po ba mag-create ng buyer seller shipping fee voucher? Bawal po ba? Hindi pa ba allowed sa Lazada yun? Kasi kung na-create yan, I'm sure automatic yan. Hindi naman ako marunong pa niyan eh. Bagong seller pa lang po eh. Paano po ako makakapag new seller voucher? New pre-shipping fee? Sir, may information na binigay yung Lazada na yung free ship max fee discount given due to special waivers upon sellers meeting specific criteria. So sellers specific criteria. So for example, naka 4,000, ganyan-ganyan. Tama ba? Yes po. Pero as a new seller, hindi ako marunong gumawa ng voucher ng mga ganyan kasi new seller. I'm sure Lazada, Lazada default. Kasi halimbawa ako bibili ako maghanap talaga ako ng free shipping voucher. So hindi ko yan, wala akong involvement sa paggawa ng seller free shipping voucher na yan kasi alam ko default ng Lazada yan. So ang gusto ko lang naman, makuha yung payout ko. Bakit nasira yung store ko na walang reason na sa inyo na yung pera. So kawawa naman, isara mo yung store ko, okay lang na hindi ko alam, walang reason, wala kayong definite reason kung bakit nasara yan. Okay lang, ibalik nyo na lang yung pera ko kasi pangalawang order lang yan Yung una 600 binigay nyo, okay lang yun. Yung pangalawa 4.4, sa inyo na, sinara yung store ko sa inyo na. Paano kung ang ginawa dyan sa maraming new seller, pangalawang order, isasara yung store, sa inyo na yung pera. Kawawa naman yung mga seller na naghahanap buhay. Iba pati ba naman sa inyo, may corruption? I really apologize sir, pero wala na po talaga kaming magawa dito. So, wala kayong magagawa sa Wala kayong magawa sa pagnanakaw na ginagawa ng Lazada. Kasi ako tatanungin kita, tama po ba yan? Isara yung store ko sa inyo na yung pera. Kan ba, seller, katanungin kita, tama ba yan? Wala kang nakitang violation dyan Ang violation na sinabi mo, seller free shipping voucher, default ng Lazada yan Ano po yun sir, sa may logistics din po kayo na the information given here is sellers are required to cover the remaining costs. Walang problema dun. On the shipping fee charged by Lazada and the shipping fee paid by customers after adjustments from shipping fee vouchers. Walang problema sa akin yun. Kunin nyo yun. Kahit sa inyo na yun. Ang gusto ko lang makuha, yung payout ko na 4.4.
Kasi sabi mo kanina, around 4.7 yung original price yan. Meron kayong 300. Alam ko, around 4.8 yan kasi dalawang 2.4 yan eh. Alam ko, around 4.8. So, ang payout ko, 4.4. Yun lang gusto ko makuha. Sa inyo na yung, kung gusto man i-start charge nyo na pre-shipping, kung i-cover ng seller yan, akin na yan. Sa inyo, babayaran ko na yan kung gusto nyo i-cover ng seller. Yung marketing fees nyo, babayaran ko rin yan. Walang problema. Ang gusto ko lang makuha yung pera ko. Bakit nyo i-hold nang wala ng chance na makuha, di ba? Again, sir, this is all the information that I can provide you for now. Okay. Na yung balance po ninyo is mag-confiscate na po ito sa Lazada since you've got a 48 non-compliance point Okay. sa inyong account and then inactive now din po yung account ninyo. So, wala na po akong maibibigay na information, sir, about this concern. Yun lang po. At Sige. maraming So, po thank you for salamat. your confirmation. And anyway, na-recorded pala tong usapan natin kasi, syempre, kailangan ko rin magreklamo sa higher authorities. And nakuha ko yung name mo, and then thank you sa pag-confirm na pag nagkaroon ako ng seller points na hindi ma-explain kung anong abuse yun. And thank you din sa pag-confirm na ganun pala ang gawain nyo na isasara, hindi na makukuha. Thank you sa pag-confirm na ganun na wala ng pag-asa na chance na hindi ko na makuha yung pera ko. Kasi for me, pag nanakaw yun, nag-ship out kami ng item na may value. And then kukunin nyo ng ganun-ganun lang. Salamat, Miss Joy. Okay? Okay po, sir. Marami po salamat. Bye-bye Okay, for thank now. you.